Mainit ang araw nang bumaba ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at itim na pantalon mula sa lumang jeep na naghatid sa kanya sa dulo ng daan patungong Sitio Amuraw. Bitbit niya ang isang lumang malita at isang Biblia na may kupas na takip. Ang pangalan niya, Marcelito, at sa kanyang pagdating, isang bagong kabanata ng kasaysayan ng pamayanan ang magbubukas. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng ilog ang maririnig. Nakatanaw sa kanya ang ilang mga residente na abala sa paghahakot ng kahoy at panggatong. Mapagmatsyag, parang nag-aalangan. Ngunit hindi ito inalintana ni Marcelito. Bagkus, ngumiti siya at yumuko bilang paggalang. Magandang araw po sa inyo, Ania. Ako po si Pastor Marcelito. Nais ko sanang magtayo ng maliit na simbahan dito sa Sitio Amuraw. Tahimik ang mga tao. Walang sumagot. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit, kulubot na ang mukha ngunit may taglay na karunungan sa kanyang mga mata. Wala pong simbahan dito, Pastor. Hindi po namin alam kung paano manalangin, sabi ng matanda. Ako po si Aling Bising. Ako na siguro ang pinakamatanda rito. Ngumiti si Marcelito. Mas lalo pong kailangan ng lugar na ito ng liwanag ng Diyos. Ilang araw ang lumipas, at nagsimula siyang tumulong sa mga residente, sa pagkukumpuni ng mga bubong, sa pag-aani ng gulay, at sa pag-aaral ng mga bata. Gumamit siya ng kahoy at pawid para magpatayo ng isang maliit na kapilya sa gilid ng ilog. Doon siya nagsermon tuwing umaga, kahit iilan lang ang nakikinig. Unti-unti, lumambot ang puso ng mga taga-sitio. Ang nakita nila ay hindi lang isang pastor, kundi isang taong handang makinig, tumulong, at umiyak kasama nila. Si Tonyo, isang batang ama, ay nagsimulang dumalo araw-araw. Si Lila, ang dalagang guro, ay nag-alok na tumulong sa pagbasa ng Biblia. Ngunit sa mga gabi ng kanyang pag-iisa, habang nakatanaw sa bituin, ay tahimik siyang nagdarasal. Panginoon, sana'y hindi na ako tawagin muli ng madilim kong nakaraan. Mabilis na lumipas ang mga araw sa Sitio Amuraw. Ang dati tahimik at walang siglang lugar ay unti-unting nabuhay sa mga salitang may pag-asa at panalangin may pananampalataya. At ang sentro ng pagbabagong ito, si Pastor Marcelito. Hindi lamang siya naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Siya rin ay naging tagapayo, manggagamot, katuwang sa taniman, at minsan, kahit taga-ayos ng sirang bubong. Kapag may batang umiiyak, si Pastor ang tinatawag. Kapag may mag-asawang nagtatalo, siya ang sinasangguni. Kapag may problemang pinansyal, siya ang tinatakbuhan. Parang tatay na namin siya, ani Tonyo habang binabantayan ang kapilya. Tahimik lang siya, pero alam mong handa siyang dumamay. Ngunit sa likod ng kabutihang iyon ay isang lihim na halos hindi niya makayang bitawan. Sa isang gabing maulan, nag-iisa si Marcelito sa loob ng kapilya. Basang-basa ang kanyang damit habang binubuksan ang lumang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng altar. Doon, laman ay isang itim na baril, kalawangin na, ngunit buhay pa rin ang alaala ng dugo't krimen na kasama nito. Sa gilid ng kahon ay isang larawan, isang grupo ng kalalakihan na pawang matitikas, armado, at may matatalas na mata. Sa gitna ng larawan, siya, si Marcelito, pero hindi pa bilang pastor. Noon, siya ang tinaguriang, kalbo, ang leader ng sindikatong kinatatakutan sa Maynila. Hindi uso sa kanya noon ang awa. Sa isang pitik ng daliri, may buhay na nawawala. Hanggang sa isang misyon ang nagbago sa lahat. Isang bata ang nadamay sa isang engkwentro, walang kamalay-malay, walang kasalanan. Doon niya napagtantong wala ng saysay ang lahat ng kanyang ginagawa. Tinakasan niya ang mundo ng karahasan, iniwan ng kapangyarihan, at nagpakalayo-layo. Sa gitna ng kanyang pagtakas, isang simbahan sa Cavite ang naging kanlungan niya. Doon siya tumanggap ng Diyos, at doon siya nagsimulang magbago. Hindi na ako si Kalbo, bulong niya sa sarili habang hawak ang larawan. Ako na ngayon si Marcelito, lingkod ng Diyos. Pero kung pipilitin ng mundo na sirain ang katahimikan ng Sitio Amuraw, baka kailangan kong gisingin ang anino ng nakaraan. Minsan sa hating gabi, habang ang buong Sitio Amuraw ay natutulog, isang motor ang huminto sa tabi ng kapilya. Nakaitim, naka-helmet, at halatang sanay sa kilos ng isang anino. Tahimik itong lumapit sa pintuan at kumatok ng 3 beses, isang kumpas na kilala lang ng iilan. Bumukas ang pintuan. Si Marcelito. Tagal mong nawala, Calbs, ani ng lalaki, sabay tanggal ng helmet. Si Ramon, dating kanang kamay niya sa sindikato. Minsang taksil, ngayoy tagapagdala ng balita. Huwag mo na akong tawaging Calbs. Tapos na yun, mahinang sagot ni Marcelito habang pinapasok ang bisita. Umupo sila sa lumang bangko sa loob ng kapilya, at si Ramon ay agad dumiretso sa punto. May balita akong may tiwaling opisyal na gustong kamkamin ang buong lupaing ito. May mga foreign investor daw na gustong magtayo ng resort dito.
Isa lang ang sagabal, ang mga taong ayaw umalis. Napayuko si Marcelito. Gaano ka seryoso? May kasundaluhan. Bayarang armadong grupo. At, may pabuya sa ulo mo. Hindi nila alam kung sino ka talaga, pero may impormasyon silang ikaw ang humahadlang sa proyekto. Tahimik si Marcelito. Sa kanyang dibdib, bumibilis ang tibok ng puso, hindi sa takot kundi sa pag-aalab ng responsibilidad. Hindi na siya ang dating kalbo, pero hindi rin siya magpapabaya. Kung pipilitin nilang agawin ang lupaing ito, may karapatan tayong ipaglaban ang ating tahanan, wika niya. Pero hindi tayo ang unang gagamit ng dahas. Pero kung sila ang mauna. Tanong ni Ramon. Napatingin si Marcelito sa krus sa harap ng altar. Ipaglalaban ko ang mga taong ito kahit mamatay ako. Sa umaga, tinipon ni Pastor Marcelito ang buong pamayanan sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng kapilya. Bitbit niya ang mikropono ng lumang speaker, at sa kanyang tinig, may awtoridad na hindi basta-basta. Mga kapatid, may balita akong kailangan ninyong malaman. May panganib na papalapit, may mga taong gustong kamkamin ang lupaing ito. Ngunit tandaan ninyo ito, habang may Diyos tayong pinaniniwalaan, may pag-asa tayong lalaban. Napatayo si Tonyo. Ano pong gagawin natin, Pastor? Maghanda tayo. Pero higit sa lahat, manalig tayo. Ako ang bahala sa bahaging hindi kayang solusyonan ng panalangin lamang. Sa likod ng kanyang ngiti, nagsimula ng gumalaw ang dating leader ng anino. Isang tawag, isang mensahe, isang utos, at sa iba't ibang sulok ng bansa, may mga lalaking nagsimulang gumalaw, dating mga anino, ngayon muling nabuhay sa tawag ng isang dating hari. Sa buong paligid ng Sitio Amuraw, tila walang kakaiba. Ang mga residente ay abala sa pang-araw-araw na gawain, may nag-aayos ng lambat, may nagluluto ng agahan, at ang ilan ay naglilinis sa paligid ng kapilya. Ngunit sa mga aninong hindi napapansin, nagsisimula na ang paghahanda. Sa isang abandonadong imbakan ng palay sa kabilang burol. 3 SUV ang pumarada. Isa-isang bumaba ang mga lalaking tila isinilang sa kadiliman, matitipuno, tahimik, ngunit mabagsik ang galaw. Ang bawat hakbang ay palatandaan ng matagal na nilang ginawang hanap buhay, pagtatanggol, pag-atake, at paglikha ng takot. Si Ramon ang sumalubong sa kanila. Mga pare, bati niya. Alam niyo na kung bakit kayo nandito. Si Kalbo ang tumawag. Napatingin ang lahat sa dulo ng imbakan, kung saan may lalaking nakaitim, nakayuko, hawak ang rosaryo. Si Pastor Marcelito. Ngunit sa oras na iyon, hindi siya ang pastol. Siya ang kalbo, ang pinuno na minsang inilarawan ng media bilang multo ng Maynila. Hindi ako tumawag para gumawa ng gulo, mahinahon niyang wika. Tinawag ko kayo, dahil ang lugar na ito, ang mga taong ito, ay walang ibang aasahan kundi tayo. Isa sa mga lalaki, si Bullet, ang nagtaas ng kamay. Kailan tayo gagalaw? Kapag ang Diyos na mismo ang nagsabing sapat na ang pagtitimpi, sagot ni Marcelito. Sa ngayon, tayong mga anino ay magbabantay sa dilim. Tahimik. Hindi nakikita, pero handang kumilos kapag kailangan. Samantala, sa munisipyo, isang lalaking may mamahaling relo at suot na barong ang mayabang na umikot sa isang blueprint ng isang malahotel na proyekto sa Sitio Amuraw. Ito si Konsehal Rogelio Guard, ang tiwaling opisyal na gustong ipagbili ang lupa sa mga banyagang investor. Siguruhin ninyong maalis lahat ng nakatira roon, utos niya sa kanyang private security. Kung ayaw pa rin nilang umalis, bigyan ng babala. Kung kulang pa yun, iparamdam ninyo kung sino ang may kapangyarihan. Sa ilalim ng mesa ay isang brown envelope na may markang Operation Paglimas Amuraw. Sa gabi, tahimik ang buong sitio, ngunit sa paligid, may gumagalaw sa kadiliman. Hindi lang iisa, hindi dalawa, kundi isang buong puwersa ng mga dating anino. Sa bubong ng paaralan, sa ilalim ng tulay, sa likod ng mga punong mangga, may mga mata. Tahimik, matatag. At ang nangunguna sa kanila ay ang pastor na minsang naging pinuno ng takot, ngayon, tagapagtanggol ng liwanag. Maaga pa lang ay may kakaibang tensyon na sa hangin. Ang simoy ng hangin na dati payapa, ngayon tila may dalang bulong ng panganib. Sa gilid ng masukal na daan papasok sa Sitio Amuraw, huminto ang isang convoy ng 3 itim na van. Mabilis na bumaba ang mga lalaki, armado, nakasuot ng camouflage, at may takip ang mga mukha. Bayarang tauhan ni Konsehal Guard. Ang tagapamuno ng grupo, si Sergeant Bino, ay humarap sa kanyang mga tauhan. Walang patay, pero kung lalaban, pabagsakin. Linisin ang lugar. Tapusin sa loob ng 2 oras. Sa kabilang banda, sa loob ng kapilya, kasalukuyang nagdadasal si Pastor Marcelito kasama ang mga residente. Tahimik, time, puno ng pananampalataya. Ngunit habang tinutunton ng panalangin ang langit, tinutunton naman ng panganib ang kanilang pintuan.
Biglang bumukas ang pintuan. Si Tonyo, hinihingal, pawis na pawis. Pastor, may mga armadong lalaki sa paanan ng burol. Mabilis ang naging kilos ni Marcelito. Ibinaba ang Biblia, at sa likod ng altar, binuksan ang isang lihim na lagusan. Doon, naroon ang isang kahon, hindi ng kasulatan, kundi ng komunikasyon, mga radyo, night vision goggles, at lumang baril. Tumawag siya sa radyo. Kalaban na sa baba. Gamitin ang lambat. Ulitin ko, gamitin ang lambat. Sa labas, habang papalapit ang mga armadong lalaki sa gitna ng sityo, hindi nila alam na sila ay nasa bitag na. Mula sa mga punong kahoy ay may mga aninong gumalaw. Isa-isang nawala ang mga tauhan ni Sergeant Bino, wala ni isang putok. Sir, si Paul nawala. Sir, si Mario din. May gumagalaw sa taas. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng kapilya. Hindi kami ang nagsimula ng gulo. Ngunit hindi kami magpapapi. Umuwi kayo habang may pagkakataon pa. Gulat si Bino. Sino yun? Isang bala ang tumama malapit sa kanyang paa. Paglingon niya, may lalaking nakaitim, hawak ang sniper rifle. Si Bullet, sabing umuwi na, di ba? Sabay kindat nito. Sa ilang minuto lang, umatras ang buong grupo. Takot, gimbal. Takang-taka kung anong klase ng lugar ang kanilang sinalakay. Para bang hindi ito simpleng sityo, kundi kampo ng mga asong gubat. Sa kapilya, tahimik si Pastor Marcelito habang hawak muli ang kanyang Biblia. Walang bakas ng takot, walang yabang. Lumapit si Ramon. Anong susunod? Tumitig si Marcelito sa cross sa altar. Mas malalaki pa ang darating. At sa susunod, hindi na babala lang ang dala nila. Nagising ang buong sityo amuraw sa tahimik ngunit mabigat na. Umaga, wala nang putukan, wala nang kalaban sa paligid, ngunit dama ng lahat ang presensya ng nagbabadyang panganib. Ang kapilya ay muling napuno, hindi lamang ng mga dasal kundi ng mga tanong at pag-aalala. Pastor, tanong ni Aling Rosa, babalik po ba sila? Tahimik si Marcelito, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay alam na niya ang sagot, oo. At sa susunod, mas organisado, mas malupit. Samantala, sa munisipyo, sumisigaw si Konsehal Guard sa cellphone habang hinahampas ang isang baso sa pader. Anong ibig mong sabihing umatras kayo? Mga duwag, may isang pastor lang kayong tinapat. Hindi siya basta pastor, konsehal, sagot ni Bino mula sa kabilang linya. May sistema sila, may armas, disiplinado, para silang dating grupo. Biglang natahimik si Guard. Kalbo, bulong niya. Napatingin siya sa larawan sa kanyang opisina, isang lumang retrato ng mga wanted sa ilalim ng kilabot na sindikatong salinlahi. At isa sa mga leader doon, si Kalbo, na ngayon ay kilala bilang Pastor Marcelito. Sa sitio Amurao, habang abala sa pagtatayo ng mas matibay na depensa, tinipon ni Marcelito ang ilang piling tao sa kanyang lumang silid, sina Ramon, Tonyo, at si Aling Rosa na may koneksyon sa media. Magpapadala sila ng mas malakas na puwersa, wika ni Marcelito. At hindi lang mga armado, kundi may kasamang batas, mga papel, dokumento, lehitimong mukhang ilegal. Fake titles. Tanong ni Tonyo. Tumanggaw si Marcelito. Itim na batas, batas na binuo para lamang supilan ang mahihina. Anong plano natin, Pastor? Tanong ni Ramon. Hinugot ni Marcelito ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng altar. Panahon nang harapin sila sa sarili nilang larangan. Sa lungsod ng Maynila, isang abogedang kilala sa pagdepensa ng mga maralita, si Attorney Samantha De Jesus, ay nakatanggap ng lihim na sulat. Walang pangalan, isang USB, at isang maliit na papel. Kung may puso ka para sa katarungan, dalhin mo ito sa Sitio Amurao. Sa sitio, habang nagsisimula na ang mga pagtatangkang legal na pag-angkin ng lupa ng Sitio Amurao, nakahanda na rin ang mga anino ng dating sindikato, hindi para manakot, kundi para protektahan. At si Pastor Marcelito, na dating kilabot ng Maynila, ay naging pinuno ng isang bagong kilusan, isang kilusang hindi lamang para sa lupa, kundi para sa karapatang mabuhay ng may dangal. Dumating si Attorney Samantha De Jesus sakay ng lumang pick-up truck, suot ang puting blouse at itim na blazer na bahagyang nadumihan sa alikabok ng kalsada papunta sa Sitio Amurao. Sa paglapag ng kanyang paa sa lupain ng sitio, sinalubong siya ng mga mata ng takot, ngunit may halong pag-asa. Pastor Marcelito, tanong niya habang lumapit sa kapilya. Tumanggaw si Marcelito at iniabot ang kamay. Salamat at hindi mo kami binaygo. Inabot ni Samantha ang USB. May sapat na ebidensya rito para makipaglaban tayo sa korte. Pero kailangan natin ng testimonya. Kailangang magsalita ang mga tao. Sa plaza ng sitio, nagsimula ang pag-iipon ng testimonya.
Isa-isa, lumapit ang mga residente, si Aling Rosa na halos 30 taon nang nakatira roon, si Mang Lando na may sariling talyer, si Lira na nawala ng ama dahil sa sapilitang pagpapalaya sa Karatig sitio. Habang isinusulat ni attorney, Samantha ang lahat, napansin niya ang kakaibang organisasyon ng lugar. Parang militar ang kilos nila, bulong niya kay Marcelito habang pinagmamasdan ng mga tanod barangay na tila may training sa tactical defense. Ngumiti si Marcelito. Ang mga minsang mandirigma ng kadiliman, ngayon ay tagapagtanggol ng liwanag. Samantala, sa lungsod, isinumite na ni Konsehal Guard ang mga peking titulo sa lokal na korte at humiling ng demolition order. Kasabwat ang isang tiwaling hukom, mabilis ang galaw ng dokumento. Ibigay niyo sa akin ang lupaing yan. Ako ang bahala sa husgado, sambit ng hukom. Habang isinusuksok ang sobre ng pera sa kanyang drawer. Pagbalik sa Amuraw, nakipagpulong si Marcelito sa kanyang mga dating kasamahan, sina Bullet, Lando, at Mekmek na pawang mga veterano sa ilalim ng sindikato noon. Pinag-usapan nila ang legal na laban, at ang masamang posibilidad kung sakaling hindi ito gumana. May plano tayo, Pastor, ani Bullet. Pero sana hindi natin gamitin. Hindi tayo magpapasimula ng gulo, sagot ni Marcelito. Pero kung lalapastanganan nila ang kabutihan, lalaban tayo, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa dangal. Sa araw ng pagdinig, dumating si attorney, Samantha kasama ang ilang residente sa husgado. Buo ang loob, ngunit sa loob ng courtroom ay tila may masamang pakiramdam si Marcelito. Masyadong tahimik, masyadong maayos, at sa pagbasa ng hukom, demolition order granted. Gumuho ang mundo ng mga taga-Amuraw. Ngunit hindi si Marcelito. Sa kanyang bulsa, isang maliit na cellphone ang pinindot niya. Code Alab, simula ng pagbabantay. Bago pa man sumikat ang araw sa Amuraw, gising na ang buong sitio. Bitbit ang balita ng demolition order, nabalot ng takot at galit ang mga residente. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Pastor Marcelito sa gitna ng plaza, dala ang megaphone na minsang gamit sa pangangaral. Mga kapatid, wika niya, hindi pa ito ang wakas. Hindi batas ng tao ang huling hahatol sa atin, kundi ang hustisyang makatao, at makadiyos. Sa Maynila, naglalakad si attorney. Samantha papunta sa media center nang biglang may hamarang sa kanyang sasakyan, isang itim na motorsiklo, sakay ang lalaking may helmet. Inabot sa kanya ang sobra, walang salitang iniwan. Sa loob nito ay isang dokumentong may heading, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ng hukom na nagbigay ng demolition order. Isang whistleblower mula sa loob ng munisipyo ang naglabas ng lihim, nangangalap na rin pala ng ebidensya ang ibang miyembro ng pamahalaan na hindi sang-ayon kay Guard. May butas ang halimaw, bulong ni Samantha. Pagbalik sa sitio Amuraw, dumating ang isang grupo ng armadong tauhan, taglay ang demolition order. Nangunguna ang isang opisyal mula sa engineering office, sabay sabing, pasensya na po, ginagawa lang namin ang trabaho. Ngunit hinarang sila ng mga kalalakihan ni Marcelito, hindi gamit ang armas, kundi ang makapal na papel, mga kontra-ebidensyang dokumento, pati sworn affidavits ng mga residente. Wala kayong karapatang give-away ng bahay ng mga taong legal na naninirahan dito, mariing sabi ni attorney. Samantha na dumating rin sa eksena. Nagsimula ang tensyon. Sumigaw ang isang pulis, korte ang nagutos, may karapatan kami. Ngunit bago pa makalapit, isang drone ang dumaan sa ere, may loudspeaker na nagsasahimpapawid ng live video. Sa screen ng drone, ang video confession ng isang insider na nagsiwalat ng katiwalian ni Guard at ng hukom. Ngayon, alam na ng bayan ang totoo, sambit ni Marcelito. Samantala, sa isang safe house, naglalakad si Guard habang sinisigawan ng mga tauhan. Hanapin ang whistleblower, sirain ang recording. Ngunit huli na. Sa telebisyon, tumambad ang live interview ng testigang nagpakilala bilang kalapati, dating staff ng munisipyo. Ang tunay na halimaw ay ang batas na ginagamit para apihin ang maralita, ani kalapati. At ang hukom ay bayarang anino ng sistemang bulok. Sa sitio Amuraw, umatras ang demolition team. Isa-isang tumayo ang mga residente, hawak ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Si Marcelito, tahimik na nakatingin sa cross ng kapilya. Pastor, tanong ni Lira, panalo na ba tayo? Hindi pa, sagot niya. Pero ngayon, alam na ng bayan kung sino ang halimaw. Habang lumalakas ang hangin, dumating ang gabi sa sitio Amuraw, at ang buong sitio ay nagtipon sa harap ng kapilya. Sa malalaking ilaw ng mga flashlight at mga batang naglalakad ng mabilis sa madilim na kalsada, bumangon ang pag-asa, ngunit may kasamang takot. Ang tagumpay nila laban sa mga demolition team ay isang tagumpay, ngunit ang laban para sa kanilang kalayaan ay hindi pa tapos.
Si Marcelito, suot ang simpleng puting kamiseta at itim na pantalon, ay tumayo sa harap ng simbahan, hawak ang megaphone. Ngunit hindi siya nagsalita. Ang mga mata ng buong komunidad ay nakakabit sa kanya, umaasang muling magbigay ng lakas at gabay. Ngunit sa gabing iyon, hindi salita ang kailangan, kung hindi, ang lakas ng pagkakaisa. Sa lungsod ng Maynila, habang nagaganap ang pagdinig tungkol sa katiwalian ni Guard at ng hukom, nagtipon ang mga kasamahan ni attorney Samantha sa isang lihim na opisina. Ang mga dokumento ay nakaayos na, lahat ng ebidensyang magpapatibay sa kanilang kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Hindi lang ito tungkol sa Amuraw, sabi ni attorney Samantha, ito ay laban para sa buong bayan. Ang pagkatalo ni Guard ay magiging simbolo ng paglaban sa kalupitan ng sistema. Ngunit may isa pang laban, sagot ni Ramon, hindi lang sa korte. Ang laban na yan ay sa mga tao. Sa Sitio Amuraw. Isang gabi, habang ang mga tao ay nag-aabang ng balita, nagsimula ang isang malaking sunog sa kabila ng sitio, isang nilalanghap na apoy mula sa isang lumang gusali na inabandona. Kanyang iniisip si Marcelito, hindi ito aksidente. Baka ito na ang huling hakbang ni Guard, bulong ni Aling Rosa. Tama ka, sagot ni Marcelito, ang mga matay nakatutok sa apoy, pero hindi tayo matitinag. Sumak sa gitna ng dilim ang liwanag ng apoy, at ang mga tao ng Sitio Amuraw ay nagtipon sa paligid, nagtutulungan upang apulahin ang apoy. Hindi nila pinapayagan na masira ang kanilang komunidad, ang kanilang tahanan, at ang kanilang mga pangarap. Si Marcelito ay namayani sa gitna ng kaguluhan, tinutulungan ang mga bata at matatanda na magtulungan. Sa kanyang mga kamay, hindi lamang ang katapangan ng isang pastor, kundi ang lakas ng isang leader na muling nagbalik sa kanyang tunay na tawag. Sa isang lihim na lugar, mabilis ang galaw ni Guard. Ang mga tao sa likod ng kanyang mga plano ay mas matindi, mas magulo. Hindi nila dapat malaman kung sino ang tunay na halimaw, bulong ni Guard sa kanyang tauhan. Pero sir, si Kalapati, sagot ng isang tauhan. Wala nang oras para magdalawang isip. Bulong ni Guard, papatagili din natin ang lahat ng ito. Kung kailangan pa nilang matakot, gagawin natin. Sa Sitio Amuraw. Ngunit sa kabila ng mga banta at sagupaan, hindi tinatantanan ni Marcelito ang kanyang mga aral. Ang tanging apoy na nararapat sa atin ay ang liwanag ng pagmamahal, aniya habang itinuturo ang puno sa tabi ng kapilya. Tulad ng puno, kailangan nating magtulungan ng magtulungan para magtagumpay. Ang bawat isa ay may papel sa labang ito. Habang ang Sitio Amuraw ay patuloy na umaabot sa dilim ng gabi, ang kalangitan ay tila lumalabo sa kabila ng mga ilaw ng mga kabahayan. Walang magawa ang mga residente kundi maghintay. Ngunit sa mga susunod na oras, magiging malinaw na ang katapusan ng kanilang laban ay magsisimula na. Ang mga armas ay hindi laging nagtatagumpay, minsan, ang tunay na lakas ay nasa bawat hakbang na ginagawa mo sa kabila ng takot. Si Pastor Marcelito ay nagdasal sa harap ng simbahan. Ang hangin sa paligid ay may kalakip na malamig na simoy, tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa paligid ng kapilya, naghihintay ng mga susunod na hakbang. Gamit ang bawat sandali ng tahimik na pagninilay, si Marcelito ay muling dumaan sa mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga kasamahan niyang naging leader sa ilalim ng isang sindikato, at ang mga hakbang na kinuha niya upang magsimula muli. Ngunit sa gabi ng mga banta, may isang katotohanang hindi maiiwasan, ang pagsubok ay malupit at ang hinaharap ay hindi. Tiyak, sa lungsod ng Maynila, habang nag-aabang ang bayan ng mga opisyal, ang Konsehal Guard ay sumumpa sa kanyang mga plano. Ang mga pondo na ipinagkait sa mga tao ng Amuraw ay muling bumangon at nagtulungan upang mapatibay ang kanilang laban sa mga opresyon. Pero sa isang lihim na operasyon, ipinadala ni Guard ang kanyang mga tauhan upang iwasan ang bawat hakbang na itinataguyod ni Marcelito. Si Attorney Samantha, sa tulong ng whistleblower na si Kalapati, ay nagbalik sa opisina ng gobyerno upang ipatupad ang isang huling hakbang. Gamit ang bawat legal na hakbang, inilunsad nila ang isang kaso laban kay Guard na may kasamang matinding mga dokumento at mga photo. Sa Sitio Amuraw, sa kabila ng mga alingaw-ngaw, si Marcelito at ang mga residente ay nagsimulang maghanda. Hindi nila alam kung anong mga pangyayari ang darating. Hindi nila alam kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang tapang ng bawat isa ay magsisilbing liwanag sa dilim. Humarap si Marcelito sa mga tao, at iniangat ang kanyang mga kamay. Hindi natin alam kung anong mangyayari, ngunit wala tayong dapat ipagtakot. Nasa ating mga kamay ang pag-asa. Magtulungan tayo, magdasal tayo, at magtiwala tayo sa Diyos. Sa harap ng palasyo ng gobyerno. Sa huling pagkakataon, pinangunahan ni Attorney Samantha ang mga dokumento at nagsagawa ng press conference.
Ang lahat ng ebidensyang ito ay magsisilbing saksi ng pagnanakaw at pang-aabuso. Si Konsehal Guard at ang hukom na ito ay hindi nakatakas sa kanilang mga kasalanan. Sa Amuraw, nagdaos ng isang huling pagtitipon sa harap ng kapilya. Isa-isa, nagbigay ng mga mensahe ang bawat isa. Si Aling Rosa, si Mang Lando, si Lira, at iba pa. Ang mga matanda at kabataan ay nagbigay ng lakas sa isa't isa. Sa gitna ng madilim na gabi, nagsalita ang bawat isa ng kanilang pananampalataya, ng kanilang mga pangarap para sa kanilang bayan. Sa huling hakbang, naglalakad si Marcelito patungo sa harap ng kapilya, hawak ang krus. Ang mga mata ng buong sitio Amuraw ay nakatutok sa kanya. Nasa mga kamay ni Marcelito ang kinabukasan. Kasama ang mga tao sa paligid, nakahanda silang lumaban, hindi gamit ang armas, kundi ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong bukas. Hindi tayo magpapatalo, sambit ni Marcelito. Ang araw ay sumikat sa sitio Amuraw na may bagong pag-asa. Habang ang mga alon ng hangin ay tila sumasalubong sa kalikasan, nagbabalik ang sigla ng komunidad. Ngunit ang mga araw na dumaan ay puno pa rin ng kaba at takot. Ang pag-asa ay hindi kailanman basta-basta nakakamtan, kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng lakas ng loob at paninindigan. Sa mga mata ng bawat tao sa sitio, hindi na ang takot ang nangingibabaw, kundi ang paninindigan para sa kanilang kalayaan at kabutihan. Sa harap ng simbahan, nagtipon ang buong komunidad. Ang mga tao ay dumating mula sa bawat sulok ng sitio, at bawat hakbang ay tila simbolo ng kanilang paghahangad ng pagbabago. Isang malaking pagtitipon ang ipinagdiwang sa pamamagitan ng pagdarasal at mga saloobin ng pasasalamat. Si Pastor Marcelito ay tahimik na nanatili sa gitna ng kapilya. Bawat salita ay pinili ng maingat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng higit pa sa anumang mga salita. Si Marcelito ay naging sagisag ng pag-asa. Ang kanyang nakaraan ay hindi nahadlang sa kanyang misyon, at ang mga tao ng Amuraw ay nagtiwala sa kanya ng buo. Sa harap ng palasyo ng gobyerno, isang bagong sigla ang umabot sa mga mahistrado ng bansa. Ang huling paglilitis laban kay Konsehal Guard ay lumapit na. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay wala ng takas. Ang mga mamamahayag ay abala sa pag-uulat, at ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nagtipon upang magsuporta sa kaso. Si Attorney Samantha ay nanindigan sa harap ng mga kamera. Ang katotohanan ay makikita sa bawat hakbang na ginawa ni Konsehal Guard. Ang mga tao ng Amuraw, at ng buong bansa, ay hindi na magtitiis ng kalupitan. Ibinangon natin ang mga taong kanilang pinabayaan. Naging isang simbolo si Attorney Samantha ng pagtutol sa mga tiwaling leader, at siya ay naging tagapagtanggol ng mga mahihirap at inaapi. Ngayon ay panahon na ng pagbabago, patuloy niya, hindi tayo titigil hanggang makamtan ang hustisya. Sa sitio Amuraw, habang ang kaso ay umuusad sa lungsod, ang mga tao ng Amuraw ay nagsimula ng magayos at maghanda ng mga kabuhayan. Si Marcelito ay patuloy na nagtuturo sa kanila ng pagpapahalaga sa kanilang komunidad, sa pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan sa mga proyekto para sa kalinisan at kaayusan ng sitio. Ang mga matatanda ay nagsimula ng pagtulong sa mga bata sa kanilang edukasyon. Ang bawat isa ay nagsusumikap upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang bayan. Ang kalikasan ay muling nagbigay buhay sa sitio Amuraw. Ang mga puno ay nagsimulang mamunga, at ang mga palayan ay muling sumibol. Ang mga tao, na minsang nawalan ng pag-asa, ay nagsimulang makitang ang bawat hakbang ay patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sa harap ng sitio, si Kalapati, ang dating kasamahan ni Marcelito sa ilalim ng sindikato, ay dumating upang magbigay ng ulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paggalang kay Marcelito. Pastor, maraming salamat. Ang inyong pagpapatawad at mga salita ay nagbigay ng bagong buhay sa akin. Hindi ko na muling iiwasan ang aking responsibilidad sa ating komunidad. Sa mga salitang iyon, tumahimik ang lahat. Hindi na si Kalapati ang dating taong natatakot sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, siya ay naging isa sa mga pinuno ng kanilang komunidad. Ang mga tao ng Amuraw ay muling nagsimula ng bagong paglalakbay. Sa huling pagdapon ng ulan, habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos, si Marcelito ay tumayo sa tuktok ng simbahan at pinagmamasdan ang kanyang bayan. Naramdaman niya ang malalim na kahulugan ng bawat sandali, ang kanyang mga kasamahan sa ilalim ng sindikato, ang mga sakripisyo na naganap upang makarating sa kabila ng dilim. Ang bawat patak ng ulan ay tila pagpapatawad, isang paalala ng pagmamahal at paglilinis. Sa isang malalim na sigaw, si Marcelito ay nanalangin para sa lahat ng tao ng Amuraw. Hindi na siya ang taong may kasalanan at lihim.
Siya ngayon ay ang tagapagtanggol ng mga taong nagtiwala sa kanya, at ang kanilang mga pangarap ay hindi na mapapalakas ng takot o ng mga kasinungalingan. Ang araw ay sumikat sa Sitio Amuraw na may bagong kalakasan. Ang mga tao ay nagtipon sa harap ng simbahan upang ipagdiwang ang huling hakbang ng kanilang laban. Hindi na nila alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit isa ang tiyak, ang kanilang bayan ay muling bumangon. Ang takot ay pinalitan ng tapang at pananampalataya. Sa bawat isang hakbang ng mga residente, ang kanilang pag-asa ay sumikat. Si Pastor Marcelito ay nakatayo sa harap ng simbahan, kasama ang mga lider ng komunidad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hanggang maaabot nito, sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang landas ay hindi naging madali, ngunit sa bawat pagsubok, mas matatag sila. Ang mga hamon ng nakaraan ay naging pundasyon ng kanilang paglaya. Ngayon, hindi na tayo tinatakot ng sinuman, wika ni Marcelito sa harap ng mga tao. Hindi tayo magpapadala sa mga pangako ng mga mapagsamantalang tao. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaisa, ang pag-ibig, at ang pananampalataya. Sa lungsod ng Maynila, ang paglilitis laban kay Konsehal Guard ay humantong sa isang hindi inaasahang kinalabasan. Sa harap ng korte, ipinakita ang lahat ng ebidensya laban kay Guard. Hindi na nakapagtago ang kanyang mga kasalanan, at hindi siya nakaligtas sa parusa. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong at paglilitis sa mga kasong pang-aabuso at katiwalian. Ang buong bansa ay nakasaksi sa katarungan na ipinatupad, at ang mga tao ng Amuraw ay ipinagdiwang ang tagumpay. Si Attorney Samantha, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay nagbigay ng pahayag sa harap ng mga mamamahayag. Hindi lang ito tagumpay para kay Pastor Marcelito at sa mga tao ng Amuraw. Ito rin ay tagumpay para sa bawat mamamayang Pilipino na nangangailangan ng katarungan. Habang ang Sitio Amuraw ay patuloy na umuunlad at ang bawat isa ay nagkakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay, ang komunidad ay natutong yakapin ang mga bagong pagsubok na dumarating. Ang bawat taon ay nagsisilbing tanda ng kanilang tagumpay, at si Pastor Marcelito ay patuloy na nagsisilbing gabay para sa kanila. Ngunit sa bawat huling hamon ng buhay, may mga bagong pagkakataon na dumarating para sa kanya at sa buong komunidad.